Muli magandang araw po sa lahat. Muli ito po yung pinapagawa niya na TV. Parang hindi daw mag-power. Yan ang tatak ng kanyang TV. Bali titestingin natin kung paano ba talagang dahilan ng kanyang sira. Sabi nung nagpapagawa ay wala daw, hindi daw mag-on. Di malalaman natin dito kung paanong klase ng no power. Ganyan lang pala siya, nagbi-blink lang yung standby light niya pero hindi siya mag-on. Bali yan ang ating aalamin kung bakit ganyan o paano ganyan. Mukhang sa problema niyan ay kuryente sa power supply. Pare tara, buksan natin. Bali yan lang po ang tornilyo yan, 4. Tapos tinatanggal lang yung gilid dun sa cover ng TV. Tapos yan ang loob niyan. Bali ngayon pala ako nakapagbukas ng ganito, yung mga China. Bali ganyan lang yung connection niyan sa loob. Kailangan ko tanggalin itong LCD para hindi makaabala sa paggagawa mamaya. Tatanggalin natin yan, ikakawang natin yung board na yan para matanggal yung connector dun sa nakawiring sa LCD. Meron siyang plastic sa gilid na kailangan ay tanggalin. I-unscrew para lumuwag yung pagkakakapit ng board. Yung parting yan ay yan yung audio video section. Yan yung system section ng TV. Tapos itong nasa yung brown na nasa gilid, yan yung power supply. Diyan sa tingin ko, diyan nagkakaroon ng problema. Diyan tayo magpo-focus sa paggagawa. Yan yung board na yan. Para checkin natin yung supply mismo niya, kung anong nangyari. Yan. May napansin ako dyan, yung dalawang filter capacitor sa secondary niya ay na malapit na mag-blow, na mausbong na yung ibabaw. Kaya yun muna yung ating pupukusan doon sa areang yun. Diyan muna tayo mag-check. Pero papalitan muna natin yan, yung filter na yan. Tapos checkin natin yung ibang pyesa sa secondary. Mukhang sa tingin ko parang wala namang ibang problema kasi nag-i-standby light siya Parang ang nakikita kong kwan dyan ay parang kapos lang siya sa supply. Abnormal yung supply niya kaya nagbi-blink lang siya. Parang may nagawa na ako dating ganyan Yan din lang ang sira, filter capacitor. At matagal naman siya bago bumalik yung sira. Hindi ko na alam kung kailan ulit bumalik. Siguro mga 3 years bago ulit nasira. Dahil ang cost niyan ay yung pagpapatay sindi ng kuryente, dahil madalas ang brownout dito ng mga nagdaang buwan. Dahil masama ang panahon, tapos nagbabagyo pa, bumabaha. Yan ang nagiging epekto niyan. Pag bigla nagkakuryente tapos bumalik yung nakasaksak yung TV, minsan yung unang pasok ng kuryente mataas kaya may posibilidad na masira yung mga appliances. Bali tatanggalin na natin yung capacitor. Bali yan. Nilalagyan lang muna ulit natin ng tingga yung terminal para mas madali siyang tanggalin at hindi masira yung foil pot.
Bali yung mga piyesa ko, yung mga panggamit ko sa electronics medyo luma na at matagal na rin namang bibihira ko naman siyang gamitin. Dahil ang sa ibang ginagawa ko ay minsan ay woodworking, minsan welding, minsan rin lang kung may nagpapagawa lang dito, di saka lang nagagamit pag ako napunta naman ng bayan ay nakakalimutan kong bumili ng bagong soldering iron. Kaya yun pa rin luma yung ginagamit ko. Pati yung soldering pump ko luma na rin. Kaya sa ngayon ay yan pa rin lang ang ginagamit ko. Tapos tumanap na rin ako dun sa aking mga naka-junk na board. Kumuha na rin ako ng value nung capacitor na papalitan ko. Pumili ako ng medyo maganda-ganda pa kasi malayo tayo sa bayan, hindi ka tayo makakabili ng bagong pyesa. Yan yung natanggal ko. Yung ilalim, yung sa may terminal nag-blow na talaga, halos lumabas na yung pinakang insulator niya na goma sa ilalim. Ayan. Kaya ang temporary remedy lang dito sa bukid ay kung mayroon kang spare na board ng magaganda pa yung mga capacitor itinatabi lang namin para kuhanan ng pyesa. Kadalasan yung mga ganyan naman sa ibang mga board ng mga amplifier, ng mga computer ay okay pa po, functional pa. Kaya hindi muna ako nagtatapo ng mga board lalo na kung maganda pa. Dahil pinagkukuhanan ko ng mga resistor, capacitor, diode. Bali yan, nakakuha na ako ng dalawa. Ang value no kasi nung nasira ay 1000 microfarad, 16 volts. Bali ang kinuha kong pampalit dyan ay 1000 microfarad rin. Pero 25 volts na ang aking ginamit, kaya medyo matibay-tibay na siya sa pag-fluctuate ng kuryente, hindi agad siya bibigay. Kasi yung minsan kaya nagbo-blow yung capacitor pagka yung dumadaan sa kanya ay mas mataas kaysa dun sa kanyang working voltage. Kaya ang tendency ng capacitor ay pumutok. Pag yung sobrang taas, puputok siya. Pag yung hindi naman gaano, mas mataas lang ng konti, yun, utay-utay siya, nasisira hanggang sa natutuyo na yung dielectric sa loob niya at ang sunod nun mag-iinit, tapos yun mababasted na yung capacitor. Unang makikita mo dyan, lolobo yung ibabaw. Yun ang tendency ng sabihin na tuyo na yung capacitor niya. Papalitan na talaga yung mga ganun. Bali sa ngayon yan muna ang papalitan natin, tapos titingnan natin kung magno-normal yung standby lights niya. Tapos checkin na rin natin yung nasa mga paligid niyang piyesang yan, kung yung rectifier niya ay hindi naman leak. Kapag hindi siya leak, ibig sabihin walang ibang mga piyesa pang posibleng madadamay dyan. Kapag yung diode niyan ay shorted na, ibig sabihin may mga maapektuhan pang mga section dyan. At yun ang kasunod pang checkin. Bali kung yan, yung isa board na ganyan ay yung palatandaan ng negative terminal is yung may coated or may itim na guhit. Yan yung negative terminal, kaya hindi nakakatakot na magkabaliktad. Pagdating sa mga board na mga TV ganyan, may mga symbol naman yan doon sa board mismo. Kaya para hindi malito yung technician sa pagre-replace ng pyesa. Lalo na sa pag-diode, may mga symbol yan na dapat pamilyar ka rin doon sa symbol, dahil yun ang susundin para hindi malito.
i-resolder na natin yung bagong palit na capacitor. Bali pag na resolder na yan, do-double check natin yung diode. Tsaka yung sinundan pang pyesa nun, titingnan natin kung meron pang ibang naglilik. Kapag wala na, ay di sasara mo natin at testingin natin kung ibig sabihin dapat gagana siya dahil wala nang mga titrace na ibang sira. Kapag ka hindi pa rin talaga mag-power, pupunta tayo dun sa BG section dahil dun pupunta yung supply niya. Baka mayroon nadidetect pang leak dun, ay kaya kung bakit hindi mag-power. Pero sana yan lang ang sira. Ari pakiusap lang nung mga kapitbahay namin din na na katutubo at wala din naman silang pera na pampagawa sa malayo at pag ito sa bayan pa pinagawa ay medyo mamamahalan pa siya sa presyo, tapos pamasahe pa, kaya yung mga simpleng sira lang ng mga gamit dito ay dito na lang sa akin ipinagagawa. Pero pagka may nagpupunta naman dito at nagpapagawa at alam kong hindi ko kayang gawin at sa mga service center na dapat talaga ipagawa, sinasabi ko na kagad sa kanila na hindi sapat yung aking gamit dito para gawin yung ganyang sira. Kaya hindi ko na rin, tinuturo ko na lang sila dun sa gawaan sa bayan. Chinek ko na, double check ko yung rectifier kung titignan ko yung forward bias niya kung normal lang, kung stable siya, kung parehas lang yung dalawang diode. Pag yan ay close yung reading niya sa forward bias, ibig sabihin wala siyang leak. Yan 640, almost 600, almost parehas yung reading niya, kaya mukhang walang ibang nasira dyan kundi yung filter lang. Tsaka dun sa indicator naman kanina, napansin ko yung screen kapag namatay yung standby light ay nawanag kaso natigil ka agad, kaya nag-on and off ka siya. Yun ang nakikita kong sira niyan, kaya mukhang sa supply lang talaga nagkasira. Babalik na ulit natin yung mga kinalas natin. Kung paano kinalas yan, bali 3 wire lang naman yung tinanggal ko dun sa, para maihiwalay ko yung monitor dun sa board. Bali kakabit lang natin ulit yung isang madaming wire na nakakabit dun sa LCD. Tapos yung supply ng ilaw ng backlight niya dun sa power supply section. Yun lang naman ang mga wirings niya, kakaunti lang ang wiring. Medyo mamurahing klase ng TV lang ito kaya ito pagka malala na ang sira ng ganitong klaseng TV, hindi na practical na ipagawa. Talagang i-junk na ito, parang disposable, halos disposable na tong TV ito. Yun yung supply para dun sa backlight niya, dalawa. Tapos yun, babalik na ulit natin. Dali lang naman, butit madali lang kasi mayroong mga LCD ganito, mga LED China made ay mahirap kalasin. Pagka natanggal mo yung LCD, ang wiring siyang magulo, pero ito medyo maganda naman at hindi man magulo ang wiring. Bali, tutornilyo ulit natin. Tapos yung stand niya,
Babalik lang natin yung stand. At parang nagmamadali na yung mga katutubo dahil gustong kahapon pa kasi nila itong dinala eh. Ngayon lang ako nag day off, kaya ngayon ko lang siya ginawa. Yan yung PAL connector. Kung sakasakaling gamitin yan sa antena or sa cable television, eh yun yung pinakang connector niya. Pero ang ginagamitan po nila dito ay satellite receiver. Bali, yung satellite niya ay pinadala na rin sa akin ng isang araw, eh hindi na mag-power, sira din. Baka ito ikasabay na nasira. Ngayon bumili na sila ng bagong satellite receiver, eh nung binedek daw nila eh hindi naman daw mag-power yung TV, kaya dinala na rin dito pati yung TV, pati yung bago nilang nabiling satellite. At pase-set up na rin lang sa akin. Yan gumana na. Pumag-power na yung TV. Kakabit ko na yung satellite, testingin ko yung display kung normal lang yung audio video section niya. Meron naman ako naka-ready dyang disk na kung sakasakaling signal ang pa-align dito, pa-check up, ini-align ko na lang yung disk para sa signal, at saka kung satellite naman, ini-align ko rin uli para sa satellite. Baka naka-standby lang yun doon sa aking bubungan, just in case na may magpapagawa, magpapaayos, meron akong standby. Kasi dati ako may ganyan din eh. Ngayon kasi internet na ang ginagamit namin, kaya hindi na ako gumagamit ng box. Sa YouTube na lang kami nanonood. Pero okay na siya ngayon Ang ganda na ng display. Bali, set up ko lang yung satellite para pagdating nung nagpagawa ay di ikakabit na lang nila dun sa satellite dish niya sa kanila, at okay na siya, gumagana na siya. Napurmata kasi bagong bili itong satellite na to, kaya mag-i-scan ulit ng channel yan. Parang wala pa nga yatang load dyan dahil sa online daw nila binili yan eh. Kaya hindi sigurado kung mayroong preload. Sana may preload. Kaya i-align lang ulit namin yung disk niya dahil last align yan ay ang ginirepair ko dito yung signal. Magkaiba kasi yung location ng signal at saka satellite. Medyo west yung satellite, tapos medyo mataas yung kanyang degree ng konti. Bali nagpa-assist ako sa aking anak para habang ina-align ko ay sinasabi niya kung may nagbabago dun sa strength at saka sa quality. Bali kumukontak-kontak na lang ako sa kanya. Wala pa. Yan ay nawala ulit. Nagkameron kanina. Wala. Yan. Yan, nawala. Uli. Yan, 93 ang strength. Ang quality ay 66. 90. 93. 97. 97 ang strength. Ang quality ay 72. 97, 70. 97, 70. 95, 70. 93, 61. Nawala. 97, 72. 97, 75. 95, 66. 175. 100 yung sa taas, 75 yung sa baba. Tingnan sa kanya ay may signal din siya. Ini-align ko lang yun sa satellite. Okay na po ito 75% kasi makulimlim. Pag mainit po lalakas pa ito. Pero 100% na yung strength niya. Ibig sabihin buo na rin yung TV, okay na rin bagong satellite. Ayan.
scan po siya. Tingnan ko may makukuha. Bago kasing bili ang box na to, kaya dumaan uli siya sa scanning. Yan, 84 channel. Para saan? Wala pa po I siyang think load. their success will encourage the region's farmers to tackle new duties like this. We plan to support that led to the development of this fiber. The fabric is basically polyester. We needed to incorporate platinum into the polyester fibers, but this turned out to be very difficult to do. Wala pa siyang load. Matay.